Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ayan. Yung mga nasa likod, lapit nga po tayo. Sila Andy, lapit po kayo. Ay, wala palang Sige, palakpakan muna natin ang buhay ng bawat isa na narito at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan na naman tayo ng opportunity na pag-usapan ng kanyang salita. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, sa Word of God, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yumuko. Lord, Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa araw na to na binigay niyo sa amin, O Lord, na mapagbulay-bulayan, Lord, ang iyong salita, O Lord. Maraming salamat din, Lord, sa opportunity, Lord, na binigay niyo sa akin na para magbahagi, Lord, ng iyong salita, Lord. Gabayan niyo po ako, Lord, sa hapon na to, Lord, naway ikaw po ang makita nila, Lord. Ikaw po ang gumalaw sa aking mga labi, O Lord. Sa hapon na ito, Lord. Give me wisdom, O Lord. Give me knowledge. At Lord, yung mga kapatid namin, Lord, na wala pa dito, Lord, kayo pong mag-ingat sa kanila, Lord. Papunta dito sa dakong ito, O Lord. Kung paano niyo po kami iningatan lahat, Lord. Ganun niyo rin po sila ingatan, O Lord. Pinabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So today, ang pag-uusapan natin is hearing and obeying. Napakaganda ng ating topic ngayon. Ang ating key verse ay matatagpuan sa Matthew chapter 4, verse 4. Ang sabi dito, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So ang title ng ating pag-uusapan ngayon, hindi lang pandinig, pandidisiplina. Bago tayo mag-umpisa, meron akong kwento. Gusto niyo ba ng kwento? Meron akong kakilala. Sabi niya sa akin na spiritual daw siya. Sabi niya, bro, nakikinig ako ng salita ng Panginoon. Sabi ko, "O talaga? Ano sabi?" Sabi niya, "Ewan ko. Hindi ko pa sinusunod eh." Parang tayo minsan, no? Parang tayo rin. Ang lakas natin sa Lord, speak with me. Pero pag nagsalita na si Lord, pwedeng next topic na lang. Pwedeng pass muna, Lord. Pag may pinagdadaan tayo, Lord, speak with me. Pag nagsalita na si Lord, wala bang ibang way? No, parang Waze. Pag sinabi ni Waze na take a U-turn, sabi natin, recalculate. Pag sinabi ni Lord na forgive, ang sinasabi natin, Lord, may ibang route ba? May ibang paraan ba? Ayaw natin sundin. Mga kapatid, maraming Christian marunong makinig. Marami. Marunong makinig. Halos lahat nga eh. Marunong makinig. Pero kakaunti lang ang marunong sumunod.
Iilan lang ang marunong sumunod. Pero sobrang daming nakapakinig. And today, pag-uusapan natin yung hearing and obeying. Because a strong life is built on a strong foundation. Point number 1. Hearing the word is not the same as living the word. Katulad niya ng binasa natin kanina sa Matthew chapter 4, verse 4, sinabi ni Jesus, "Man shall not live on bread alone. Man shall not live on bread alone, but on every word." Hindi niya sinabi, man shall listen. Ang sabi niya, man shall live. Ibig sabihin, the word is not for information. Ulitin ko, the word is not for information. The word is for transformation. Maraming tao ngayon, merong Bible app. May Bible app ba kayo sa cellphone nyo? Sino dito walang Bible app? Sa cellphone. Lahat tayo meron? Lahat tayo meron. Nakikinig ng preaching. Lahat rin tayo. Kasi nandito kayo eh. Nakikinig kayo ngayon. Nagbe-verse of the day. Lahat mayroong verse of the day. Nagsha-share pa. Pero ang tanong, mga kapatid, na isasabuhay ba natin? Or baka, nasi-share lang natin? Nababasa lang natin? Pero pagdating dun sa na isasabuhay na, question mark na. Di na natin alam. Mga kapatid, hindi tayo lalakas sa naririnig natin or nababasa natin. Lalakas tayo, mga kapatid, kapag sinunod natin. Marami tayong nababasa, marami tayong napapakinggan, pero ilan dun yung nasunod natin? Most common, forgiveness. Pagpapatawad. Naalala niyo yung challenge ko? Pabilis sa magpatawad. Kailangan mabit natin yung word record kung meron man. Kung merong 0.01 second, kailangan matalo mo yun. Minsan pa nga sa forgiveness, hirap pa tayo. Parang ganito. Pwede kang manood ng 100 videos ng exercise video. Every day. Pwede kang manood. Pero kung hindi ka mag-exercise, hindi ka papayat. Try mo. Ginagawa ko kasi, nanonood lang ako eh. Nanonood ng exercise. Ganun pala mag-exercise. Okay. Yung pala. Medyo mahirap ah. Medyo hirap siya eh. Pinapawisan na ako nun. Pwede naman tayo manood. Pero hindi tayo papayat. Parang ganun. Parang yung tipong
Nanood ka ng 100 videos na nagbubuhat ng barbell. Sumarap ka sa salamin, sumunod ka. Nag-flex-flex ka na. Hindi naman eh. Ganyan din sa word. Spiritual growth does not come from exposure. It comes from obedience. Kung i-obey natin yung mga napapakinggan natin or sineshare natin, magiging malakas tayo. Kaya sabi dito sa point number 2, hearing without obedience builds a weak foundation. Hearing without obedience. Sa Gospel of Matthew, chapter 7, verses 24 to 27, no? May kwento si Jesus tungkol sa dalawang tao. Yung isa, wise, yung isa, foolish builder. Parehas nilang napakinggan, parehas nilang narinig ang word. Pero ano ang difference? Yung isa, sumunod. Yung isa, hindi. Ayun ang pinagkaiba nila. Parehas naman nila napakinggan eh. Parehas naman nila narinig. Pero may pagkakaiba sila. Yung isa sumunod, pero yung isa hindi. At nung dumating yung bagyo, yung isa, ano nangyari? Tumibay. Siyempre yung isa, bumagsak. Kaya mga kapatid, listen carefully. The storm did not reveal the house. It revealed the foundation. Kaya pag may problema ka ngayon, hindi mo malalaman kung gaano ka kalakas. Hanggang hindi ka hinahampas ng bagyo. Bagyo ng problema. Alam niyo ano yung matibay? Siyempre yung may obedience. Yung sumunod. Hindi ka pinapabagsak ng bagyo. O hindi ka pinapabagsak ng problema. Pinapakita lang nito sa'yo kung ano yung tinayo mo. Point number 3. Obedience is the proof that you heard God. May difference ang narinig ko sa naunawaan ko. Tama? May pagkakaiba sila. Sa narinig ko at naunawaan ko. Meron. Parang ganito, kapag sinabi ng nanay mo na, hello po, kapag sinabi ng nanay mo na, anak, hugasan mo nga yung plato sa lababo, at sumagot ka ng, noted po, Nay, pero hindi mo ginawa, nadinig mo? Yes. Sinunod mo? Hindi. Ganon din kay Lord eh. Maraming believers, ang sagot sa word ay, Amen. Amen. Ganun ang sagot nila.
pero walang action. Pag nakakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Pero walang action. Real hearing produces real change. Kaya nga sabi sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Deceive. Do what it says. Grabe, no? Pag nakikinig ka lang daw, pero hindi ka sumusunod, ang sabi dyan, niloloko mo lang ang sarili mo. Grabe. Papakinggan mo lang, always. Isang pa nga, madalas no? Madalas mo napapakinggan. Pero hindi ka sumusunod. Alam mo na Nababasa mo na, napakinggan mo na. Ibig sabihin, alam mo na. Ang gagawin mo na lang is sumunod. Or i-apply. Pero hindi ka sumunod. Niloloko mo lang daw ang sarili mo. Hindi si God ang niloloko mo. Sarili mo. Point number 4. Obedience builds spiritual muscle. Bakit nahirapan si Jesus sa temptation? Nahirapan ba? Hindi. Sa Gospel of Matthew, chapter 4, nung tinukso siya ng kaaway, ang sabi ni Jesus, ang sabi, it is written. Hindi siya nag-emote. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nakipag-argument. Hindi siya nagtanong, Lord, bakit ganito? Hindi. Bakit? Because he lived by it. Mga kapatid, kung hindi natin pinapractice ang word sa normal days, hindi natin siya magagamit sa crisis days. Marami tayong pagkakataon, araw-araw, meron tayong opportunity na practicein ang word. Araw-araw. Meron tayong pagkakataon na practicein ito. Pero mas pinipili natin wag practicein. Pwede naman natin patawarin. Pero dahil inuna natin yung emosyon natin, hindi natin ginawa. Meron tayong pagkakataon para practicein yung salita ng ating Panginoon, pero hindi natin ginrab.
Kaya kung ayaw natin practicein ng word sa normal days, hindi rin natin siya magagamit sa crisis days. Kaya dapat everyday, pinapractice natin. Hindi naman pwedeng, pag napakinggan mo to ngayon, mamaya-maya, paglabas, na-apply mo na agad eh. Kunyari, sinabi dito, huwag kang magmumura. Huwag mo i-curse yung mga kapatid mo. Paglabas mo dyan sa pinto, nagulat ka, may malakas na bosina. Ay, puwit ng kabayo. O yan, pamura ka. Hindi naman agad-agad pag napakinggan mo ngayon. Hindi naman sinasabing instant. Unti-unti. O baka next week, ano na lang yan? Kabayo. Wala na yung puwet. Sunod yan, hoy, ganun na lang. Hanggang sa naging hallelujah na. Di ba? Pero kung walang pagbabago, mali. Walang pagbabago, hindi sumusunod. Hindi nag-obey. Mga kapatid, baka akala nyo instant ang pagbabago. Mga kapatid, taon-taon mo dala yung karakter na yan. Hindi agad-agad mawawala yan. Pero kung araw-araw ka mag-o-obey, consistent kang mag-o-obey sa word, unti-unti rin mababago yan. Huwag kang ma-pressure. Sabi ni pastor, huwag daw magmumura. Sabi daw ni pastor, huwag ko magpatawad daw. Ang mahalaga, may pagbabago. Consistent kang nagbabago, consistent kang nag-o-obey. Kesa sa consistent kang hindi nag-o-obey. At consistent kang hindi nagbabago. Ang word na hindi mo sinusunod sa tahimik na araw, hindi mo maasahan sa magulong araw ng buhay mo. Ang salita na hindi mo sinusunod kahit tahimik pa yung araw mo, kapag gumulo na, lalong hindi mo na susunod. Kaya mga kapatid, bago matapos, tapusin muna natin yung point number 5 at point number 6. Point number 5. Kasi nakita ko sila ni Sir eh. Nagpe-pray na eh. Nauna na eh. Obedience is not emotional, mga kapatid. It is decisional. Hindi emotional. Minsan, feeling natin, Lord, hindi ko feel magpatawad ngayon eh. Pwede bang next week? Next month? After 2 months? Kasi ngayon, gigil na gigil pa ako sa kanya, gusto ko pa siya suntukin. Sipain. Lamutakin yung mukha. Sabunutan. Ganun pa yung nararamdaman ko ngayon, Lord eh. Hindi ko pa siya feel patawarin. Pwede bang
Huwag muna ngayon. Galit na galit kasi ako sa ginawa niya sa akin. Pero mga kapatid, ang obedience, hindi based sa feelings. Hindi based sa nararamdaman mo. Based ito sa commitment. Kasi kung based lang sa feelings natin, yung feelings natin pabago-bago. Tama? Pwedeng mahal mo siya ngayon, mamaya hindi mo na siya mahal. Pwedeng masaya ka ngayon sa tao na to, mamaya hindi ka na masaya. Bago-bago Pero mga kapatid, ang katotohanan, nananatili. Truth stands. Kaya, ang tunay na matured na Christian, hindi sumusunod dahil convenient lang. Sumusunod siya dahil ayun ang tama. Same feeling, bago-bago Sino ba dito hindi pa bago-bago ng feelings? Kahit nga ako, minsan sa asawa ko, naiinis ako Ha? Siya palagi. Ako minsan lang So, palitan yan Babago Pwede ngayon, mahal na mahal ko siya. Pero darating yung panahon, minsan hindi naman. Kaya kung magbe-base lang tayo sa feelings, siguro matagal na kami hiwalay. Pero dahil commitment ko to kay Lord, ang family ko, sabi nga, sa hirap at ginhawa. Hindi pwedeng puro ginhawa. Sama yung hirap Pero kung lagi lang mabibase sa feelings ko, baka nga, nag-iwalay na kami. Kaya mga kapatid, obedience is not emotional. It is decisional. May desisyon tayo. Desisyon natin. Ang sumunod at hindi sumunod. May free will tayo. Binigyan tayo ni Lord. Pero sana mga kapatid, palagi natin piliin ang sumunod. Hindi lang basta napapakinggan natin, hindi lang basta alam natin, hindi naman padamihan ng verse na alam ang labanan. Kundi padamihan ng nasunod. Marami kang verse na alam. Kabisado mo. Lahat ng verse. May sinad niya ako kay pastor, mga bata. Mga bata pa. Pero kabisado nila. Lahat ng verse. Ang haba pa ng nire-recite. Isang ano ata yun, pastor? Isang chapter, no? Isang chapter nire-recite. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid, hindi marami tayong alam na verse. Mahalaga yung marami tayong nasunod. Hindi man natin perfect na nasusunod. Pero mahalaga, marami tayong nasusunod. At nasusunod natin ng consistent. Parati.
A strong life is built daily. Hindi ka titibay ng overnight. Tama, tama. Parang hindi matatapos ang isang mansyon or isang bahay ng overnight. Ang foundation, hindi nakikita. Pero siya yung pinaka-importante. Daily prayer. Daily word. Anong kasunod? Daily obedience. Hindi siya nakikita. Pero siya yung pinaka-importante. Hindi mo kailangan ng malaking dramatic moment muna bago sumunod or bago mag-obey. Ang kailangan mo, consistent obedience. Hindi mo kailangan antayin yung dramatic moment mo. Ano kailangan antayin yun? Kailangan mo consistent na obedience. Hindi once a week. Or twice a month. Excuse me. No. Daily. I know, mahirap. Ang hirap ibigay ng pagmamahal sa hindi ka mahal-mahal. Pero tanungin kita, kapatid, si Jesus ba tinanong tayo? Or dumapi ba sa isipan niya? Tayo nga, hindi ka mahal-mahal eh. Rebelde nga tayo eh. Pero pinili niyang mahalin tayo. Tayo, hirap tayo magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Mga kapatid, baka nakakalimutan niyo. Si Jesus, pinatawad tayo. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Isipin mo, hindi ka pa humihingi ng sorry, napatawad ka na. Tapos tayo, hirap na hirap tayo ibigay ang pagpapatawad. Lagi natin iniisip, hindi naman kasi nila deserve. Kasalanan naman nila yun eh. Hindi na mahalaga kung sino may kasalanan. Ang mahalaga, sinusunod mo ang ating Panginoon. Ano ba naman yung magpakumbaba ka? Ano ba naman yung ikaw na unang humingi ng sorry? Para hindi na lumaki ang away. Pero dahil naninindigan ka na ikaw ang tama, hindi mo binibigay yung sorry o yung pagpapatawad. Naninindigan ka eh, ako tama. At ako pahingi na sorry, ako tama. Siya humingi na sorry. Nakakalimutan mga kapatid. Di mahalaga kung sinong tama at mali. Kung kaya nyo ibigay
ang pagmamahal at pagpapatawad, ibigay niyo. Dahil sa ganung paraan, naiaangat niyo si Christ. Nakikita at naisa sa buhay niyo si Jesus Christ. Paano niyo tayo pinatawad? Kahit hindi tayo humihingi ng sorry. Small obedience, daily consistency equals strong life. Daily consistency ng obedience. Araw-araw, wala kang mintes. Equals strong life. Wala kang kinaiinisan, malaya ka, hindi pag nakita mo yung kagalit mo, naiinis ka, nasisira na yung araw mo, kasi ayaw mo magpatawad, ang dami pa tumatakbo sa isipan mo, niisip mo, paano ako makakabawi sa kanya, sa ginawa niya sa akin. Samantalang siya, ang himbing ng tulog niya, ikaw, alas 5 na, nag-iisip pa, paano makabawi. Pero siya, tulo na yung laway. Mahimbing na yung tulog, nananaginip pa. Diba? Pinahirapan lang natin sarili natin. Kaya, mga kapatid, tanungin mo yung sarili mo. Ask yourself. Sabi nga, heart check muna tayo. Heart check. May word ba akong narinig na hindi ko sinunod? Ask yourself. Meron bang word akong napakinggan na hindi ko nasunod? Even meron akong pagkakataon para practicein ito. May utos ba si Lord na dinelay ko? Or may area ba na alam ko ang tama pero hindi ko ginawa? Maybe pwede. Forgiveness, giving, serving, letting go. Ano ba? Changing your attitude. Sa mga ganun. Mga kapatid, hearing is super easy. Feeling ko, hearing is easy. Napakadali. Pero, obeying is costly. Pero mga kapatid, obedience builds strength. Mag-o-obey tayo sa ating Panginoon. Kung pipiliin natin araw-araw na i-obey ang word, giging malakas tayo. Church, mga kapatid, listen carefully. Hindi ka titibay dahil matagal ka nang uma-attend ng church. No. Hindi ka titibay dahil doon. Hindi ka rin titibay dahil marami kang alam na verse.
Hindi ka rin lalo titibay kahit na emotional ka sa worship. No. Titibay ka, kapatid. Titibay tayo kapag ginawa at sinunod natin ang narinig natin. A strong life is built on a strong foundation. Amen. And the foundation is not inspirational. It is obedience. Baka nga mamaya lang paglabas mo dito, meron ka ng pagkakataon para practicein ang word. Kung meron ka pa rin kagalit hanggang ngayon, tawarin mo na yun. Muunti na tayo. Okay na away nyo, ha? Pero mga kapatid, kung kaya natin magpatawad, kung kaya natin ibigay ang pagpapatawad, ibigay natin. Mas piliin natin araw-araw na mag-obey sa word. Huwag niyo hayaan lumipas ang pagkakataon na kahit alam mo na yung tama, hindi mo ginawa. Malaki ang pagkakaiba ng knowledge at wisdom. Ang knowledge, alam mo lang. Alam mo. Pero yung wisdom, di mahalaga. Alam mo paano i-apply. You know how it works. Huwag nating hayaan na maging knowledge na lang to habang buhay. Gawin natin tong wisdom. Yung mga sineshare nyo sa walls nyo, sa FB, na verse, apply nyo. Kung sinasabi nyo minsan, nakakarinig kayo ng verse at sinasabi nyo, Amen! Apply nyo. Huwag nating hayaan na napakinggan lang natin. Isabuhay natin. Araw-araw. Mga kapatid, ulitin ko ang ating title, hindi lang pandinig, pandidisiplina. Pandidisiplina sa sarili. Kung hayaan lumagpas ang pagkakataon na hindi mo magawa or hindi mo ma-obey ang word. Tayo pong lahat ay tumayo.
Minsan may tanong tayo sa sarili natin na, Lord, yes, napakinggan ko ang salita mo. Pero, Lord, hindi ako fully obey. Lord, may pagkakataon sa buhay ko, Lord. Pwede ko naman i-apply ang word. Pero hindi ko ginawa. Kaya mga kapatid, sabihin natin, Lord, ilakasan natin, Lord, from today, hindi lang ako makikinig. Susunod ako. Hallelujah. Let's bow our head. Lord, thank you for your word, O Lord. Hindi lang ito para marinig namin, Lord, kundi para i-apply namin, Lord, sa buhay namin. Lord, help us, O Lord, to obey your word. Tulungan niyo kami, Lord, na ipaalala sa amin, O Lord, ang iyong salita. Hindi lang basta naririnig lang namin, O Lord. From today, O Lord, mula ngayon, O Lord, we will obey you, O Lord. Sorry, Lord, kung minsan, o madalas nga, Lord, na hindi namin nasusunod, Lord, ang iyong salita. Build us, O Lord, a strong foundation. Hallelujah, Lord. Para pag hinampas kami, Lord, ng bagyo, Lord, hindi kami matitinag. Hindi kami babagsak, O Lord. Help us, O Lord. We know, O Lord, transformation is not instant. Pero Lord, hindi namin magagawa itong transformation na to, Lord, without you. Lord, help us, O Lord, to transform our life, our mindset, our heart, O Lord. Help us, O Lord. We thank you, Lord, for your word today. Guide us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.